Sa aming bahay ng aming bati, Merry Christmas, nawawalhati, araw ay magiging Pasko. O ito 20, hati na kayo dyan ha. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Kinabukasan, Sa aming bahay ng aming bati, Merry Christmas, nawawalhati, araw ay magiging kayo rin yung kahapon di ba? Ano, ako lang may bahay dito? Patawad. Barat naman pala na to ni Kuya Jepoy. Thank you, ang babarat ninyo, thank you. Ano sabi niya? Pagpasok pala ng Bare Months, excited na tayong mga Pinoy na magsabit at maglagay sa mga bahay natin ng iba't ibang mga dekorasyon sa nalalapit na Pasko. Nung bata ako, tuwan-tuwa talaga ako sa mga makukulay na Christmas lights. And speaking of Christmas lights, naabutan ko pa yung mga Christmas lights na may mga patusok at sumasabay ang ilaw sa tugtog ng pamasko. Ito yung klase ng Christmas light na kapag may pundidong isa, meron nakatagong reserba si Mamang Bombilya kapalit dun sa napunde. Pagkatapos, ayos na ulit. Minsan, pinaglalaroan ko rin yung Christmas light na to noon. Kapag merong isang bombilyang hindi gumagana o pundido, hinhugot ko at nililipat-lipat ko ng pwesto. Pag salpa ko, gumagana na ulit siya. Magic, di ba? Parol lang isa sa magagandang palamuti tuwing Pasko. Naalala ko nung bata ako, bumili si mama sa naglalako ng parol na hugis fountain. At sinabit niya sa kisame ng bahay namin. Nung bata rin ako, inaamoy-amoy ko rin yung parol na yun. Hindi ko siya ma-explain pero gustong-gusto ko talaga yung amoy na yun. Yung parol na yun na nagpapaalala sa akin ng totoong amoy ng Pasko ng mga bata pa kami. Naalala ko rin noon na pinagdala kami ng teacher namin ng parol nung elementary kami. Bukod sa hugis fountain, meron nagdala ng parol na hugis lampara at meron ding hugis pinya. Sinasabit ng teacher namin yung mga parol na dala namin sa iba't ibang lugar sa classroom namin. Meron nakasabit sa blackboard, meron ding parol nakasabit sa pintuan ng classroom namin, meron din sa mga bintana, iba-ibang hugis sa iba't ibang kulay. At meron din nakasabit sa kisame. Pag napapatitig ako sa mga parol nakasabit sa classroom namin, mas ramdam na ramdam ko ang diwa ng Pasko ng mga bata pa kami. At isa din tradisyon ng mga Pilipino tuwing magpapasko ay ang simbang gabi. Jenny, Jeff, tara na. Mama, bakit po simbang gabi ang tawag natin? Madaling araw naman po tayo nagsisimba. Jeff, ganun talagang tawag namin on pa. Dapat hindi simbang gabi ang tawag dun. Dapat simbang madaling araw. O kaya simbang umaga. Kung maiwan ka na lang kaya dito, ang dami mong tanong Naalala ko nung mga bata pa kami, merong mga nangangaroling sa lugar namin. Pagsilip namin ng Jenny sa bintana, sa kabilang bahay pala namin nakatapat yung mga nangangaroling. Tapos sumisaya si mama sa amin na wag namin bubuksan yung bintana namin. Hindi pa namin alam noon kung bakit ganun si mama. Ngayon lumaki na kami, naiintindihan na namin. Masarap bigyan kapag mga bata ang nangangaroling. Kahit bigyan mo sila ng 5 o 20, matutuwa na sila. Sa aming bahay ng aming bati, Merry Christmas, nawawalhati, ang pag-ibig ang siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko. O ito 20, hati na kayo dyan ha. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Sabi sa'yo ang bait ni Kuya Jepoy Oo nga Tara, balik tayo bukas. Sige ba? Kinabukasan, sa aming bahay ng aming bati, Merry Christmas, nawawalhati, ang pag-ibig ang siyang nagari, araw-araw ay magiging kayo rin yung kahapon di ba? Ano, ako lang may bahay dito? Patawad. Barat naman pala na to ni Kuya Jepoy. Thank you, ang babarat ninyo, thank you. Ano sabi niya? Lahat naman tayo siguro meron tayong gustong matanggap na regalo tuwing Pasko. Nung bata ko gusto kong magkaroon ng toy car na remote control. Wow, ang ganda niya na. Siyempre, regalo to ng papa ko sa abroad. Talaga? Magkano bilhin niya dyan? 1,000, million. Ang mahal pala niyan. Pwede pa hiram ako saglit? Ayoko, baka madumihan mo. Yabang. Masira sana yung laruan mo. Sinubukan ko magpabili sa mama ko. Kaso di niya ako nabilan kasi wala raw kaming pera. Mama, bilan mo ako ng toy car na di-remote. Kahit yun lang regalo mo sa akin sa Pasko. Di-remote ka pa nalalaman? Nako Jeff, wala tayong pera. Kayo talaga ni Jenny, puro kayo hingi. Kala nyo may mga patago kayo. One time, dinalaw kami ni Ate Daisy galing Batangas. At binigyan niya ako ng regalo pamasko. Sa sobrang excited ko, paggabi habang tulog sila mama at Jenny,
Binubutasan ko ng maliit yung regalo para masilip ko yung laman sa loob. Kaya bago pa man magbukasan ng regalo after Noche Buena, alam ko na remote control toy car ang binigay sa akin ni Ate Daisy. O diba, tuwan-tuwa yung dalawang bata. Pag December, uso ang Christmas party. Meron ditong sayawan, mga nakakatuwang palaro, at syempre ang exchange gift. Di ko talaga makakalimutan yung nabunot kong nail cutter nung grade 1 ako eh. Kwento ko na rin sa inyo yung iba pang karanasan ko sa Christmas party nung nag-aaral pa ako. Nung grade 4 ako, naalala ko, sumayaw kami ng mga classmate ko sa gitna ng school. At dahil sino si Santa Claus ang tugtog, ginawa naming Santa Claus yung kaklase naming mataba. Ganun naman talaga, di ba? Kung sinong mataba sa classroom nyo, siya talaga yung lagi nagiging Santa Claus. Meron kami tinatawag na potluck nung high school na kung saan magdadala ka ng food na pwede mong i-share sa mga classmates mo. At dahil sandwich ang nasa sa akin, nagpabili ako kay mama ng tinapay. Bumili si mama ng isang balot na tasty. At bumili na siya ng cheese whiz palaman. At bawat paras ng tinapay, hinati niya sa gitna para mas marami. Kinabukasan pagising ko, nakaready na yung sandwich ko, pati na rin yung regalong dadaling ko sa Christmas party. Mama, thank you po ah. Ganun kaasikaso sa akin yung mama ko nun. Nakapagdala na rin yung ibang classmate ko ng mga food nila. Nung nagkakainan na kami sa party, habang kumakain ako, napansin kong walang masyadong kumukuha ng dala kong tinapay. Jepoy, may nakita daw sila Rochelle na buhok sa tinapay na dala mo. Tinignan ko ulit maigi yung mga sandwiches ko. Nagulat ako na meron talaga isang hibla ng buhok sa loob. Di ko agad nakita. Bala ko sanang tanggalin na lang. Kaso nasa pinakailalim pa yung buhok na yun. At dahil syunga-syunga pa ako nun, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Dahil na rin siguro sa iya, naisipan kong iuwi na lang yung tinapay sa bahay namin. Oh Jeff, ba't di ba ubos yan? Di ba nagustuhan ng mga classmate mo? Ama, masyado na raw po marami yung handa namin sa Christmas party kanina. Kaya pinauwi na lang po ng teacher namin yung sobra. Di ba ma, ubusin na lang natin ito mamaya. Favorite ko naman po itong cheese whiz eh. Sige. Di ko na sinabi kay mama yung totoo. Nakita ko kasi yung effort niya. At ayokong masaktan siya. Spaghetti, hotdog, chicken, at tinapay ang ilan sa mga handa namin sa Noche Buena noon. One time, nagsuggest ako kay mama na mag-ihaw kami para maiba naman. Ay ma, yun ba yung handa natin sa Noche Buena mamaya? Ay hindi, handa natin to Jeff next year. Lo, sumama mo talaga. Ay ma, mag-ihaw naman tayo mamaya. Ha? Nako Jeff, wala tayong ihawan. Mag-adobong baboy na lang tayo mamaya. Huwag kang mag-alala ma, ako nang bahala sa ihawan. Si mama nag-marinate ng mga karne pang barbecue at tinusok-tusok niya sa stick. Dumiskarte naman ako para makagawa kami ng ihawan. Nakita ako ng chicken wire at yero na pakalat-kalat sa bakod namin. Tinupi-tupi ko yung yero paglalagyan ng uling. At nagsimula na ako mag-ihaw. Nung bata kasi ako gustong-gusto kong mag-ihaw-ihaw. At para na rin matulungan ko si mama sa paghahanda sa Noche Buena namin. Naalala ko nung bata ko, uso pang pagbibigayan ng handa sa Noche Buena. Oh Jeff, pakadala mo nga to kay Aling Telma. Naalala ko nung nagbibigay pa si mama ng mga handa namin sa kapitbahay namin. Aling Telma, pinabibigay daw po ni mama. Salamat. Hintayin ko na lang din daw po yung plato. Sige, kaninong anak ka nga ulit? Pagkatapos nun, nagbibigay din yung kapitbahay namin ng mga handa nila. At dahil doon, nakakatikim ako ng mga pagkain na wala sa handa namin. O diba? Ang sabi? Ang tabang daw ng spaghetti mo ma, ang putla-putla pa. Para daw may anemic. Talaga? Sinabi niya yan? Charot lang ma, Merry Christmas daw. Ako dyan, pag mo akong pinagluloko baka sapakin ko mukha mo dyan. Jepoy, ano handa nyo? Meron kaming spaghetti, fried chicken, barbecue, sa katumbi kong gawa ni mama. Gusto mo? Ayoko eh. Kayo, anong handa niyo sa inyo? Spaghetti din, ham, fruit salad, leche flan, tsaka yung chicken lollipop. Chicken lollipop? Di matamis din yung parang lollipop? Hindi. Teka, bigyan kita. Binigyan ako ng kalaro ko ng chicken lollipop na handa nila. Teka, parang fried chicken lang din to Oo nga. Diyos ko, chicken lollipop ako yung nilalaman. Fried chicken lang naman to. Nilagyan nyo lang ng foil eh. Lahat tayo may gusto matanggap na regalo tuwing Pasko. Bagong laruan, bagong damit, o kaya mamahaling gadgets. Pero para sa akin, malaking regalo na mabigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataong gumising tuwing umaga, araw-araw, ng may peace of mind. Sabi nilang Pasko daw ay panahon ng pagbibigayan. Naniniwala ako na kapag nagbigay ka sa kapwa mo, ng bukal sa loob mo, ay bibigyan ka ni Lord ng tripleng biyaya. Kaya piliin natin maging mapagbigay sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Di nababase ang saya ng Pasko sa dami at sa kung anong handa sa Noche Buena. Kahit anong pagkain ang nakahain sa lamesa, lechon man yan, Shanghai, o simpleng tinapay, lalong sumasarap basta sama-samang pinagsasaluhan. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat. Gusto ko
ko pong magpasalamat sa mga new animators na nakasama ko sa episode natin today. Please supportahan nyo din po YouTube journey nila gaya ng pagsuportan nyo po sa akin, sila Eugene Animation, kay Jaworski, kay Chart Animation, at kay Kiel Animation. Check nyo na lang po yung mga links ng channel nila sa description box sa baba. Thank you so much po. Shoutout din po kay Sir Jet Piape, kay Boss Marlon, pati sa anak niyang sila Margot B. Obedoza Romero. Merry Christmas po. Sa lahat na nagbe-birthday this December, happy birthday sa inyong lahat. Shoutout din kila Ate Daday at sa Garcia family from Pasay. Merry Christmas po sa inyo dyan. Kila Ate Daisy from Batangas. At kay Jenny, Merry Christmas sa inyong lahat. Sa lahat na nagpapadala ng mga foreign arts nila, thank you so much po. At sa lahat na naghihintay na matagal sa animation ko, maraming salamat po sa suporta. Muli, maligayang Pasko po ulit at Advance Happy New Year po sa inyong lahat.